Duterte magre-resign na. Naku, grabing balita ito ngayon ha. Talagang matinding pasabog to. At eto ang kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos ay lumalala na. Kailan? Sana. So yun nga mga banateros, mga kabiyaya, welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isa sa mga Banateros Brothers. At ngayon ay pag-uusapan po natin etong binitawang salita sa isang interview ng kampo ni Vice President Sara Duterte na magre-resign na ito. At etong kalusugan ni PBBM na hanggang ngayon ay hindi pa rin nilalabas ang tunay na dahilan ng kanyang pagka-hospital. At nakita naman natin nung nakaraan, payat na, no? Oo, parang ilang bulati na lang So ngayon, ito yung panahon na para sunugin na naman natin ang mga ka-fake newsan at mga buaya, mga kuratong baliling, mga kawatan dito sa vlog na to, dito sa ating bansa, no? Kaya nandiyan ng Banateros na yan na nag-aapoy para sunugin natin sila. So unahin natin dito. O nga pala, paki-like and share po muna ang video na to. At alam nyo naman na ginugulgor ang ating mga channel. At please follow my TikTok, J. Guevara, at page JG Banatero. Sa mga gustong mag-chat o anong may mga katanungan kayo, may mga video kayong gustong ipa-reaction, eto ipasa nyo lang dito sa J. Guevara Banateros. Hindi po ako suplado. At syempre, dami nyo na rin Facebook page ko at iba pang mga page and social media account ng mga Banateros Brothers. So, umpisahan muna natin dito sa taas. At eto na nga. Sabi niya, sabi nito ni Manny Pacquiao na naman. Sabi ni Paring Manny, pasalamat kayong mga kurap, hindi ako nanalo na presidente. Kung nanalo ako, lahat sila kulungan na. Lahat sila kulungan nga proud na proud ka nga kay Marcos pagkatapos mong ilaglag. Tapos ngayon ilalaglag mo na naman. Sino ipapakulong mo? Si Marcos ang mastermind na tinuturo ngayon. Di ba sabi mo sagana ang Pilipinas kay Marcos? Ang gulo mo rin, Manny Suntukan na lang kayo ni Francis Leo Marcos. Mas maganda pa. Mukhang doon papanigang kita pero sa mga gitong salita mo palpak ka dito. Dinuruan mo na naman sarili mo Ito hirap sa'yo, Manny Pacquiao salita ka ng salita na hindi mo muna pinag-iisipan. Kung ikaw ang manalo nakakulong na lahat paano mo may papakulong si Marcos Jr. Nung tumakbo ka ng senador puring-puri mo siya. Tarantado. Hindi nag-iisip talaga Ewan ko sa'yo, Manny Pacquiao ito, parang si Tito Soto lang din to Wala po tayong diskriminasyon mapatungkol sa pagiging mahusay na boksingero ni Manny Pacquiao. Pero sa pagiging senador at sa mga ganitong komento, kupal ang tawag sa kanya. Kupal. Nakupalan to kasi hindi mo iniisip Hindi mo iniisip yung feedback sa'yo na pagkatapos mong sabihan na ang mga Marcos trilyones, bilyones ang korupsyon. Nung tumatakbo ang presidente, siyempre kalaban mo siya Nung tumakbo ka namang senador, kumampi ka na kay Marcos. Kaysa si Marcos, mabuti, maayos, sagana ang Pilipinas. Tapos ngayon, na hindi ka nanalo bilang senador, sasabihin mo, ipapakulong mo lahat ng korap kung nanalo ka bilang presidente. Anak ng tete, ngayon mastermind ngayon si Marcos. So dinuraan mo na naman ang sarili mo. Timang ka naman, Manny Wag ganon, pre. Lalo kayo nasisira sa mga pinagagawa niyo Wag ganon, pre ha? Pre ha, wag ganon. Okay, dito naman tayo sa kabila. Ano natin si Paring Manny Pacquiao. Ito pa, isang Lahat ng nais na magbalik ng kanilang kickbox, ibalik nyo.
na po ito ay po ito po ay para sa bayan. Sabi ni Ante Clara. Ante Clara, si Lisa Araneta Marcos ba tsaka si Sandro Marcos ang pinaparinggan mo? Ipapaalala ko lang sa iyo ha na sabi ni Saldico kay Jing Paras at kay Mike Defensor na gusto ngang ipatumba ng mag-inang Lisa at Sandro Marcos si Saldico dahil hindi nakontento sa kickbacks na ibinigay ni Saldico. So dahil may komento kang ganito, sila ba ang pinaparinggan mo? Hinayo pa ka. Sila ba? Yan ang katanungan dyan, sila ba? Ha? Sasabihin nito, para naman po ito sa lahat. Kung ako reporter, ma'am, si Lisa po ba at si Sandro ang sinasabi? Siguro isang beses lang ako papupuntahin dyan sa presko ni Auntie Claire. Hindi na ako pabalikin sa susunod. Kasi sabi nila, puta na, yari tayo dito yari tayo dito sa taong to. Mabibisto tayo. Auntie Claire, bago ka sana magsalita ng ganyan, i-check mo munang husto kung malinis ba yung mga amo mo. Kasi sila yung tinatamaan dyan sa sinasabi mo, hindi yung iba. Silang pamilya ang tinatamaan dyan. Ha, Auntie Claire, ha? Ang utak mo isang linisan para hindi lawain or hindi lumutin. Okay? Okay. No, eto, Auntie Claire speaking. Ha? Ito yung sabi dito, tila pikit mata sa Ilocos kahit malinaw. Pasatubig ang ebidensya. Grabe no, putang nang gaganda ng project sa Ilocos Norte oh. Tapos gusto nyo lifetime president, di wow. Putang na, may tulay na putol. May flood control na bitak-bitak. May kalsadang wasak-wasak. Putang inang yan. Kung lugar nyo hindi nyo mapaganda, Pilipinas pa kaya? Kaya talaga eto talagang sobrang mali po na ibinoto at nanalong presidente si Marcos Jr. Ngayon ko lang napagtanto, putang ina talaga. Kasi isipin nyo nung tumakbo siyang presidente, wala naman tayong nakita sa kanya or sa lugar niya na nagkaroon ng pagbabago, di ba? May nakita ba kayo? Wala. Pero ba't natin siya binoto? Although, hindi ko naman sinisisi si BP Sara. So, na napatanong lang ako na hindi natin iniisip na tangina wala naman nagawa yung tao na sa lugar niya yan wati pa sa kaya sa Pilipinas. Ay hindi katulad ni Pangulong Duterte na talagang may nagawa sa bansang Pilipinas, di ba? So napaganda ang Davao, kaya yun ang kinagustuhan ng at naging safe ang Davao na pinakamagulo sa buong lugar ng Pilipinas. Buong syudad ng Pilipinas, di ba? At ngayon, mabalik tayo dito sa mga bakit ito ay hindi pinupuntahan o iniimbestigahan ng ICI? At bakit hindi ito pinupuntahan ni Vince Dizon? Why? Vince Dizon, magtatanong lang naman ako sa iyo. Ikaw ba ay hawak na rin sa leeg ni Marcos Jr.? Tanong lang naman. Tanong lang. Vince? Vince Dizon? Tanong lang. Hawak ka na rin ba ni Marcos Jr. sa betlog? Ay, sorry. Ba't betlog? Kasi kakaiba na Puta, puro kay sa Davao. O yan, sila sino ba yun? Sila Mayor Magalong. Ba't di nyo pinupuntahan to? Di ba nag-ano kayo dun sa Davao? Ba't dito wala? O ibang nag-ano dyan? Ba't ito? Nga, hindi man lang mapuntahan. Balita ko nga ngayon inaapura daw lahat ng gawa dito. Simula doon nung na-vlog, tsaka lang daw inaapura ngayon. Ang galing. Kung kailang na-vlog tsaka tinarabaho,
So ibig sabihin, kung hindi pa lumabas sa vlog, hindi gagawin. Galing. Buti na lang may nagbalag doon. Putang na, ito, sobrang tulonggis nito. Gusto daw pa imbestigahan ni Congressman Rido ang Korte Suprema. Nga muna ako loya, naubo ako dun sa sinabi nito. Korte Suprema, papaimbestigahan mo, gago ka ba? Laki mong tanga. Sino ka para paimbestigahan mo ang Korte Suprema? Kung totoo man ho itong post ni Terry Rido, ha? Kung totoo po, putay na, pa-check up ka na. Iba na yan tama mo. Kakaiba na yan tama mo. Iba na yan tama mo, pang ano na yan. Hindi na normal, hindi ka na normal yan. Supreme Court, papaimbestiga mo? Saan ka nakahanap ng ganun? Ewan ko dito sa mga bataan ni... Parang naghahawa-hawa. Lahat ng bataan ni Marcos Jr., mga tulonggis, na nagkakahawa-hawa na sila, no? Di ba pansinin nyo? Si Kokoy, bumalik ka na nga sa planeta mo. Tanginan to si Kokoy ang puta. Dito nagkakalat sa Pilipinas eh. Ayaw mo, pumunta ka doon sa planeta mo. Mukhang mas doon may maniniwala sa'yo sa planeta mo. Dito, matatalino mga tao dito sa Pilipinas ha. Huwag ka dito. Uwi doon, uwi. Oo, uwi na doon. Eto, sabi niya. Nabigla siya na may proposal si Kong Sandro, pero ang sabi niya lamang po ng Pangulo, trabaho po yan ng mga mambabatas. At hindi po siya makikialam kung ano po ang mangyayari kung ito ay magiging batas. So, eto kasi, si Maring Charis ay nagpasagawa ng batas na no work, no pay sa Senado. Alam niyo kung kanino yon batas? Kaya ano yan eh? Kay Libiste. Gusto ni Libiste na ipatupad na batas yun. Butay na inagaw agad ni Sandro Marcos. Para lang may masabing may nagawa. Ay nako. Tapos eto pa, no work, no pay. Putang na, tapos bilyones ang kupit nyo. Di wala rin yun. Useless din yun. Diba? Putang na, useless din yun. Bilyones ang ninanakaw nyo, tapos no work, no pay. Wala lang sa inyo yan. Bilyon-bilyon yung kinakabig nyo sa kaban ng bayan eh. Tapos sasabihin nyo no work, no pay kayo. Eh di wow. Tutuin nyo lelang nyo, tigil-tigilan nyo kami ha. Eto na. Senator Loren Legarda inalok na maging Senate President ni SP Soto. So dito, medyo sabi ko nga sa inyo, ako ang gusto ko talaga maging Senate President ay si Pia Cayetano. Pero mamayang hapon may upload po tayo na kung sino talaga magiging Senate President. Abangan niyo yan. At yung Judas, panibagong Judas na senador, lumabas na naman. Oo, Judas sa mga Duterte. Abangan yan. Mamayang hapon mo yan ha. Oo, mga 5 PM ko i-upload yan. Oo. So kung si Loren Legarda, medyo okay naman. Kaso... medyo basta parang may kulang eh. Hindi ko lang alam kung ano yung kulang pero parang may parang may kulang sa ganap ni Loren Legarda. Parang alam mo yun, parang nakukulangan pa ako. Parang hindi pa ako masyadong sa kanya bilang maging Senate President. Pero okay naman to bilang senador. Si Loren Legarda, wala naman akong masasabi dito. O nga lang,
pagiging Senate President, parang lalo't ginigipit yung anak niya ngayon. Mahirap po kasi, ito sa totoo po pwera biro, lalo't ginigipit ang anak ni Loren Legarda ngayon na si Congressman Libiste. Pwedeng gamitin yun laban sa kanya. Sige. Pag hindi mo sinunod kagustuhan namin, patuloy namin gigipitin ng anak mo. Siyempre nanay yan. Malambot ang puso niyan. Diba? Kung si Pia Cayetano ang ilagay dyan, wala silang masisilip. Hindi nila mahahawakan sa leeg kasi wala silang butas or pangbutas kay Pia Cayetano. Diba? So hindi ako pabor na si Loren Legarda. Gagamitin lang si Libiste para kontrolin ito si Loren Legarda. Para sa akin So dito naman tayo. Eto na nga sinasabi ko. Utang na naman. Utang na loob, huwag kayong utang ng utang. Tumataas yung utang. Mga utang ina nyo. Ay, biruin mo ang bilis. Utang ng Pilipinas umakyat na sa 7.71 trillion sa pagtatapos ng 2025. Grabe na to. Grabe na to, lupit. Diba? Ang lupit nito. Akala ko pumatong pa ng 2026, 2025 pa lang pala. So ibig sabihin, pagtapos ng 2026, nasa 18 trillion na to o baka lagpas na. Pagsampa ng 2027 is nasa 19 trillion na to or nasa 20 trillion na. So tama nga yung prediction ko na baka pagtapos ng termino ni Marcos Jr., baka nasa 20 trillion na ang magiging utang ng Pilipinas. Ang galing. Ang tanong dito, saan na pupunta to? No? Walang proyekto na nagagawa. Yung mga build project ni Pangulong Duterte nakatenga. So ibig sabihin, habang ninanakawan tayo sa kaban ng bayan, ninanakaw din tong mga inuutang. Grabe. Ang tindi nyo, talagang kayo, masahol pa kayo si demonyo. Tanginang yun. Kaya nga talagang bakit namin pinupush ang mga Duterte na maging presidente. Sa totoosin, pag iba-iba ang hawak ang papalit kay Marcos Jr., tapos ganyang kalaki ang utang sa Pilipinas, putangin na purdoy. Purdoy talaga. Wala kang 20 trillion, biruin mo, magpo 4 years pa lang siya sa termino. 20 trillion. Iniwanan ni Pangulong ulitin ko ulit ilang beses ko na ito nasabi. Noong natapos ang termino ni Pangulong Duterte, nakautang lamang siya. Ang administrasyong Duterte partida nagka-pandemic pa nun. Nagkautang lamang po siya ng 4 trillion pesos sa loob po ng 6 years term ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero ngayon, na nasa 4 years pa lang itong si Marcos Jr. at papunta na sa 20 trillion ang utang ng Pilipinas. So, eto na lang bilangin muna natin. Yung sa 4 years pa lang, 11. Iniwanan ni Pangulong Duterte ang utang ng Pilipinas na merong utang na 11 trillion. Hindi tayo magsisinungaling na walang nautang dahil nagkaroon ng pandemic noon. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 4 years, may 6 trillion ka ng utang agad. Utangin na mo. Utang ilang yan. Utang ka ng utang, utangin na mo. Ibig sabihin, may 6 trillion na sa 4 years. So dadagdagan pa ng 2 taon. So 6, 7, 8. 18 trillion sa loob ng buong term ni Marcos Jr. ang saklap. Ang galing.
Grabe. Puta, hindi pa kayo mamatay, no? Ho? Hindi pa kayo magkamatay lahat. Puta, na sa inyo dinadala yung pera na yan. Hayop talaga tong mga to, no? O, eto, sabi ni Senator Robin Padilla. Ayaw ko ng impeachment ni Inday, Sara Duterte. Wala na tayong plastikan. Gusto kong maging Senate President yung susuporta kay Vice President Sara Duterte. Dito galit na galit yung mga basher ni Senator Robin Padilla dito sa pagiging real talk niya. Kahit di naman ako mas gugustuhin ko yung maka Duterte yung magiging Senate President. Kahit hindi nga lang kahit hindi. Ibalik nyo na lang katulad ng style ng pamamalakad ni Chis Escudero. Yan, goods ako doon kay Chis Escudero. Katulad ng pamamalakad doon. Kaya nga sabi ko, andyan naman sila Bongo, andyan si Robin, Senator Rodante Marcoleta, Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano. Mas lalo yun, mas goods na goods yun. Kung si Alan Peter Cayetano ang magiging Senate President natin. 'Di ba? So kung si Lauren, kung iba, lalong-lalo na puta na si Anlivirus, si Ontiveros, ay wag na po. Naku po, sana wag na. Pag nagkaroon pag naging Senate President yan si Risa, ay naku. Utang inang yan, wala na ano na yun, kagaguhan na yun. Kahit di naman ako, mas gugustuhin kung si talagang supporters ng mga Duterte ang maging Senate President. Si Tito Soto, okay naman din sana yan, kaso naging kupal. Wala, kupal Speaking of the devil. Eto, Hontiveros, naniniwalang kayang matalo si VP Sara sa pamamagitan ng pagsasanib puwersa. Ay naku. Hontiveros naman. Ang layo, bukod sa layo-layo pa ng 2028, ang aga mo naman managinip. Ang aga mo naman managinip, Hontiveros. Baka pwedeng kada tulog ka. Huwag ka naman managinip ng gising. Ngayon nga lang, di nyo kinakaya si Sara Duterte. At eto matatalo nyo lang si VP Sara Duterte kung si Chairman George Garcia pa rin ang chairman ng COMELEC. Pero alam naman namin na kontrolado nyo ang COMELEC, pero gawa ng sanib puwersa din or matatawag na full blush ang boto ng taong bayan kay VP Sara, hindi nyo pa rin kayang arokin niya kahit anong pandaraya ang gagawin nyo. Tsaka tsaka tawag dito, obvious naman kung sino yung, ngayon pa lang alam na namin kung sino yung panalo. Ngayon pa lang, alam na namin na si VP Sara Duterte ang maging susunod na presidente ng bansang Pilipinas. Pakyo kayong lahat. Ha? Sorry sa mga nanonood ng mga bata dyan, magsilayas muna kayo ha. Baka mabato ko kayo dyan ng brush. Kayo manonood ng video ko. Hindi, totoo yan. Ngayon pa lang, no? Alam na namin na si VP Sara Duterte ang magiging presidente ng Pilipinas. Ang susunod na presidente ng Pilipinas. Utang, nakawan, droga, lahat ng krimen na ginagawa rito sa Pilipinas matatanggal yan. At sa isang pangalan lang ang makakatanggal niyan, ang mga Duterte. Kung pinalad nga lang si Pastor Apollo Kibuloy na kung hindi nga lang, sa tutusin, pinalad talaga yun Kung hindi nga lang dinaya ni Chairman George Garcia, yung mga Duterte candidate, lalong-lalo na si Pastor putay na, baka nga, yun talaga ako, naniniwala ako, ang sarap nung kung siya yung maging Vice President ni VP Sara Duterte, di ba? Talagang panalo yun.
Putang ina nga, walang mga pondo yung mga yan. Pero tingnan nyo, ang ganda ng ano. Kung makikita nyo lang talaga, ay nako. Mahirap na magkwento pero sobrang hindi ka panipaniwala yung nagawa ni Pastor doon sa Davao. Promise. Matulog ka muna ng 3 beses sa isang gabi ha. O baka isang beses ka lang nagtutulog. Huwag mong gayahin si Marcos Jr. O baka nakakausap mo. Sino man ang mga nakakausap mo? Baka may nakakausap kang iba, Ontiveros ha? O baka nakakausap mo na rin tatay ni Marcos. Natutulog ka ha? Masyado ka ng puyat. Ano nang pumapasok sa utak mo? Ito pa isa. Trillanes naniniwalang tatatak sa utak ng mga tao na magnanakaw si BP Sara. We. Gagi, ikaw ang tumatatak sa utak namin. Isa kang napakalaking tulongge sa bansang Pilipinas. Nakatatak na rin sa amin na ikaw ay garapata aso ng mga Marcos. Na yan ang mga lehitimong magnanakaw sa bansang Pilipinas. Ang tangina mo ha. Sabi niya pa dito, kapag lumabas yung mga ebidensya kahit hindi ito mag-lead into conviction sa Senate trial, naniniwala ako na hindi makakalimutan ng mga tao na magnanakaw si Sara. Putangin na mo, ilang taon mo nang sinasabi ang mga ebidensya na yan, hanggang saan nakulong ka nang hayop ka. Kaya mo sa susunod, makukulong ka lang din. BP Sara, nananawagan na kay BP Sara, pag naging presidente ka na at nakulong na si Trillanes, pwede makadalaw. Tatry ko yung pagiging sundalong kaling lamig nito. Kung hanggang saan. Kasi ilan taon na ba si Antonio Trillanes? Ang baka mami magabaan ako, matanda na ata ito eh. Antonio. Kita mo kahit yung Google hindi ka kilalang hayop ko. Antonio. Ilan taon na ba itong hype na ito? Si Antonio Trillanes ay nag-iedad na 54 na pala itong kupal na to. 54 na pala. August 6, 1971. Ipinanganak si Trililing. Wala na pala to. Yung sa 2028. Ngayon, 55. 27, 56, 2028. Tayo na, senior citizen ka na. Ayoko, wag na pala. Hindi pwede ko siyang dalawin, pero kukulitin ko lang siya. Wala na, marupok na buto nito kung magkataon. Nakakaawa naman kung papatulan mo pa, di ba? Gurang na eh. Ewan ko sa'yo, yan ang pinagsasabi mo. Ay! Tangina, akala ko sinong manananggal ang hayop. Franz Castro nananawagan sa korte na ibasura ang kaso. Putangina mo kasi, convicted kang hayop ka eh. Balik ka na kasi doon sa bundok, mangangkong ka na lang. Mangangkong, magtanim ka ng kamote. Alam mo ito gawin mo, Franz Castro. Total, maraming nalilipasan na gutom ng mga kasamaan mo. Magtanim ka ng mga gulay sa bundok. Pakain mo kay Risa Ontiveros tsaka kay Trillanes para kahit paano magkaroon ng sustansya yung mga utak nila. Wala, hindi ka pwede rito sa syudad. Pangbundok ka lang talaga, Franz. O kaya balik ka sa Capiz, maging manananggal ka ulit. Okay, tangina mo, nananawagan ka sa korte. Nananawagan ka sa korte na ibasura kaso mo. Convicted ka ngang hayop ka. Gago ang puta, ang lakas ng tama. Dito tayo. Ito yung sinabi ni Charis. Representative Sandro Marcos aka Charis Pimpenki gustong dagdagan ng buwanang ayuda para sa Porpis. Maganda naman to. Maganda to ha. Pero ito ang pangit dyan. Kapag binigyan ng dagdag pondo ang Porpis
na pinapanukala ni Sandro Marcos. Ang tanong, mapupunta ba lahat yan sa 4-piece? Yan ang tanong dyan. Kasi halimbawa, buong Pilipinas dadagdagan ng pondo ang dadagdagan ng ayuda ang 4-piece. Sabihin na natin na mga 10 billion. Oh. Ang tanong, yung 10 billion na yun, mapupunta kaya sa 4-piece talaga yun? Walang si-segue sa bulsa ni Sandro Marcos. Utangin na, tinaguro yung pork barrel king, tapos pagkakatiwalaan natin ng pondo, wag na, oy. Ulul. Ulul mo. Sino ka? Okay yun, walang problema doon. Hindi mali yun na madagdagan ng 4-piece na yan. Talagang dapat ginagawa yun. Kaso, putang inang headset to, ba't natatanggal ang hayop na to? Sumabit pala. Kaso, ang problema dyan ay yung maghahawak ng pondo dyan. Kung safe ba yung pera na ilalaan dyan sa dagdag ayuda sa 4-piece. Yan na, nililinaw ko sa inyo ha. At ito na nga ang nangyayaring scripted sa Congress. Sa Congress. Ang ngiti sa mga muka ng lahat sa pag-walk out ni Congressman Benny Abante Atras sa pagdinig sa impeachment ni BBM ay naglantad na peke o palabas lamang ang hearing. Totoo naman. Kunwari may pag-walk-walk kasi parang nagtatalo-talo sila sa impeachment. Ulol! Tangina nyo. Gago po, takala siguro ni natin mahahalata no? Tapos sa mga gago nagtatawanan pa sila. Sabi ko, putangin ng mga kahit na to. Kung gusto niyo palang mag-artista, ba't hindi kayo nag-audition sa Pinoy Big Brother? Ba't naging congressman kayo? Tanginan itong mga hype na to mga gago si Raulo no? Lakas ng amats. Ito mas malakas na amats ito. Bubblegum ban. Isang pulisyang sinusulong na makatulong sa bansa. Napakahirap linisin at kapag dinikit kung saan maraming insidente na na-stuck ang mga pinto ng train. Ito naman Marcos, ang daming pwedeng unahin, ba't yan pa? Yung pagdikit ng bubblegum kung saan. Bagay, although naman, nakakadiri naman yun. At minsan, nakakadisgrasya din. Wala pa akong nababalita ng disgrasya dyan. Pero putang ina, ang daming problema sa bansa, ba't na... Tangina mo Marcos, ano pinagagawa mo sa buhay mo? Pati yung bubblegum, pinagtripan mo na. Ay nako. Ito po yung sinabi. Ito po yung sinabi na magre-resign si VP Sara Duterte. So panoorin po natin. Action and the Vice President's reaction when her trust ratings higher than the President. Well, I'm no longer the spokesperson of the Vice President. Of course, I'm happy that the people This will still affect trust her. at And least. I think it's a testament to the job that she's been doing despite itong mga batikos, despite the impeachment complaint last year, this year. She never stopped working kasi. And so the legal side, we're here for that. The legal team was formed back in 2023 and we were always prepared for that. So that allowed her to still continue performing her job regardless of the odds. How may follow-up. How hands-on is she dito sa inyong legal team, di ba? I mean, how often do you meet? How often do you strategize? How much of her time is devoted to listening to your arguments? Paano? Well, Just curious lang. kami sa legal team, kami mismo, yung legal team lang mismo, we meet regularly, almost weekly, if not twice a week pa nga. And then, of course, we have our Zoom calls and whatnot. With the Vice President naman, we communicate almost every day. But in terms of, does she waste so much time just talking to the lawyers? Lawyer din naman siya. So, mas madali yung interaction namin. And I think the reason why she chose her legal team is she trusts that this is the team that can actually deliver for
deliver for her. So, there's that trust. So, hindi naman niya kailangang maya't maya, tatanungin kami kung may ginagawa ba kami o hindi. So, Attorney, safe to say na wala pong resignation na mangyayari because ito mula kay Estrada, Gutierrez, Corona, Bautista, at ngayon kay VP Sara nga po na filean po ng impeachment sa ating kasaysayan, si Corona lang po yung fully impeached, di ba? Lahat po nag-resign before magkaroon ng impeachment. So, it's safe to say there's no talks of resignation from VP Sara. Tuloy-tuloy ang laban. Again, I cannot speak for the Vice President, pero masasabi ko for myself, wala kami na pag-uusapan na ganyan. Kaya ng ating Pangulo dahil sa Ay, kawalan puta. ng malinaw. Sorry. Wala pala akong boses. So yung kanina, ano po kasi yun, may mga marami nagsasabi na magre-resign na kung magre-resign daw si Bibi Sara. So ngayon, nilinaw ng spokesperson ng Office of the Vice President na parang wala sa bokabularyo yun. At nandito na nga tayo kung kamusta na nga ba ang karamdaman ni PBBM. So panoorin natin. Na medical bulletin mula sa Malacanang ukol sa aktual na kondisyon ng ating Pangulo. The people are just speculating ano talaga ang kanyang karamdaman at ano na talaga ang kanyang kondisyon. Dahil dito, we have to rely on certain videos o mga report lang ng Malacanang sa pamamagitan ni Claire Castro at yung iba officially released from Malacanang ng mga video daw ni Presidente. At dito, titingnan natin yung dalawang huling video na inirelease ng Malacanang. Ang unang video na ito yung interview ng parang kinikilig na si Claire Castro, parang girlfriend, ayon sa opinion ng iba, na kinakausap niya ang Pangulo. Tingnan niyo itong video na to. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. Putang na yung Tsaka panga no? Patuloy pa rin yung Hagal, aking no? antibiotics. Pero maraming salamat sa lahat ng tao na that have been concerned Tuwang-tuwa about my siya, health no? at my Happy yarn. At ito naman yung pangalawang video, matapos na siya di umano ay lumabas sa ospital at siya daw grabe. ay maayos na. Oh. Pansinin ninyo ang pagkakaiba ng una at pangalawang video. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako naman, eto, nagre-recover na rin. Pero maganda ang assessment ng mga doktor. Nothing serious, kailangan lang magpalakas ulit. Namayat ng Wala naman na. sa Ayun. ng Wala naman. Napansin nyo rin ba yung pagkakaiba ng dalawang video? Wala akong masyadong napansin bukod dun sa panganyang laging nagle-left and right. Well, unang-una yung kulay. Sa unang video na hindi nakikita si Claire Castro para siya ang nagtatanong, makikita ninyo na binago nila yung saturation ng kulay. Pwede po kasi i-adjust yan sa mga telepono o pag video Ay, yung editing kulay. para magmukhang parang mamula-mula or tanned yung color. At dito, very visible at kitang-kita na yung color was edited to make it appear na medyo mamula-mula yung kulay ng Pangulo, very rosy. Pero doon sa pangalawang video, because that was shot, I think, with another camera, hindi na siya cellphone ang ginamit dito. They had little time to edit it. So with proper lighting, kitang-kita mo dito that the President is wearing makeup. May make-upan siya at mukhang hindi pa pantay-pantay yung pagkaka-makeup. Makikita nyo doon sa mukha niya, may mga obvious na mga lines, na mga discoloration. And he looks very pale, putlang-putla siya. Pati yung kanyang mga labi ay putlang-putla. Very noticeable din yung pagkababa ng kanyang timbang. He's very lacking in energy sa kanyang pagsasalita. The way he sits, yung kanyang posture is a little bit slouched. At saka, you can see it in his eyes. Yung eyes daw is the window to the soul of the person. And you know that look is the look of someone who is really sick. At ang tanong nito ay bakit nila pinagtatakpan yung ganitong itsura ng Pangulo? Well, obviously, Kasi pag mamula-mula ka, healthy ka talaga. Katulad ko, di ba? Parang tisoy-tisoyin.
Nagpipinkish-pinkish yung pisngi, ganun. Bahala na siya. Pagtatakip nila sa aktual na kalusugan ng Pangulo ay para magkaroon sila ng continuity, sila pa rin ang nakaupo dyan, because it will be bad news for them if the president is seriously ill. So they have to put up this charade, yung palabas na siya ay okay nga. But they cannot sustain this for a very long time. You know, yung deterioration ng condition ni PBBM from a month ago or 2 weeks ago when he just disappeared to what it is right now is very noticeable. One who is seriously sick will be this way. Pero kung ikaw ay nagkasakit lamang ng ordinaryong sakit lang ng tiyan mo, hindi ka ganito magiging itsura mo. So there is something really wrong. The challenge from Malacanang is, how long can you keep this from the public? Hanggang kailan nyo may tatago yan? Mga tao, marunong na. Tama. No? We have the internet, we have books, we have people to interview. So many people giving their opinion regarding this disorder or sickness of the president. Ang masama pa nga nito, hindi ko naman po sinasabing patay or mamatay na. Hindi ko sinasabi. Ang masama nito, kahit ganun na nga ang mangyari, itatago pa rin nila to sa publiko para mapanghawakan pa rin nila ang pwesto. Bahala kayo. Gusto niyo yan. So ayun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong maikukomento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang ni po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. The next performance will start momentarily.